Binantayan ko ito ng cellphone. Naiinis ako na tawagin niya ako sa ganoong pangalan. Bumalik ako sa conference room at itinuloy ang meeting. Naghihintay ako sa aking opisina habang nakatingin sa glass window ko saan kita ang buong syudad sa Cebu. It's already 5 p.m. pero hindi ako bumaba kahit tinawagan ako ni Jaira. Gusto kong itest ang temper niya. 6:00 na at wala pa rin akong balak na bumaba. Muli ako nitong tinawagan at bago sagutin iyon ay pinigilan ko munang mapangisi. Maybe she's angry and lost temper. I decided na bumaba na at puntahan ito. Nasa ground floor na ako nang makita ko ito sa malayo, wearing a beautiful, classy, but simple long gown. Sinagot ko iyon at napatingin ito sa kinaroroonan ko. Ibinaba na nito ang kanyang cellphone at masayang naglakad upang salubungin ako. Brother-in-law, you're late. Ngiting sabi nito sa akin. Iniyakap ang kamay sa aking braso. I'm busy. I can't compromise my important matter dahil lang sa'yo. Ay ito at magagalit ito at sisigawan ako pero hindi. Maganda pa rin itong nakangiti sa akin. Okay lang yun. Alam ko naman kung gaano ka busy. Shall we go? Tanong na yaya nito. Dumating na ang kotse na sasakyan na dala ng aking driver. Get in. Utos ko. Pagpasok nito ay agad ako sumunod. Isineksi ko ito sa pinakadulo ng sakyan at binigyan ng maalab na halik sa labi. Naramdaman ko ang pagiging mailap nito at kulang na lang itulak akong palayo. Brother-in-law, what are you doing? Tanong nito sa akin. Ano sa tingin mo? Sarkastikong tanong ko sa kanya. I'm getting my reward. Nandito tayo sa tapat ng kumpanya mo. Nakakahiya sa mga empleyado mo na madadaanan tayo. Can't you wait any longer? Besides, kailangan muna natin pumunta sa charity ball. And so what? I don't care. Sarap ng babaeng ito, nawawalan ako ng pagtitimpi sa sarili. This is my first time to make a move. I can't wait any longer but she's right. Hindi naman maganda kung makikita kami dito sa kotse na gumagawa ng milagro. You're so naughty, brother-in-law. Ngising tugon nito sa akin. Hahalikan kong muli sana ito nang iniiwas niya ang kanyang muka. Nakahawak ang kamay nito sa dalawang balikat ko at pinipigilan na makalapit sa kanya. Anong problema mo? Di ba ikaw may gusto nito? So, ayaw mo nang pumunta ng charitable kasama ako? Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. We are almost late. Pwede naman natin gawin yan mamaya kapag tapos na yung mission natin. Your mission has nothing to do with me. Sagot ko at akmang hahalikan muli ito. Kapag hindi tayo naka-attend mamaya, all my plans will ruin. Kapag hindi ko nakuha ang project, ibig sabihin hindi mo ako pakakasalan. At kapag nangyari yun, wala na akong rason para ibigay ko pa sa iyo ang katawan ko. Nawawala ng pasensyang sabi nito pero nakangiti pa rin. Inayos kong aking pagkakaupo, pati ang coat ko na nagusot at hinagod ko upang mawala ang lukot. Umayos na rin si Jara sa pagkakaupo at inayos ang gown nito. Munti ko na kasing maibaba ang strap ng gown at naitaas ang gown nito. I clear my throat at tiningnan ito. Habang nasa biyahe ay inaayos niya ang kanyang buhok na nagulo, pati ang konting lipstick na kumalat sa kanyang mukha ay tinanggal nito. I stared at her. Kahit simple lang ang makeup nito ay lumalabas pa rin ang totoong ganda na meron siya. Her dress is simple pero dalang-dala niya. She's perfect and has exceptional beauty na kahit kaninong babae, hindi ko nakita. For the first time, nakakita ko ng katapat ko. Smart, resourceful, and brave. Karaniwan kasing babae na nakakasama ko ay handang ibigay ang sarili sa akin. Napaka-interesado talagang makipag-deal sa babaeng ito. Huminto kami sa isang 5-star hotel kung saan ginaganap ang charity ball. Nauna akong bumaba ng kotse na sinundan niya. Hawak nito ang invitation at maliit na bag. Look like I underestimated you, Miss Mendez. Handang-handa ka talaga ngayong gabi ah. Sambit ko. Naisip ko na din yan. Compared to you and to my stepsister, iisipin niyo talaga na wala akong kakayanan na gawin ng mga bagay na ito. Ngising tugon ito sa akin. Nagbago na bang impression mo sa akin, Mr. Morales? Tanong nito habang nakabaling sa dinadaanan namin at magandang nakangiti. Nakikita ko rin na titig sa kanya ang mga ilang lalaki na nadaanan namin. Tumalim ang mata ko sa mga iyon at mas isiniksik ang sarili ko kay Jaira. Ito naman ang gusto niya, diba? So be it. Sinalubong ako ng isa kong kilala na nandito sa party. Kubalas naman ang kamay sa akin ni Jaira at umalis sa akin tabi.
Habang kausap ang kakilala ko ay hindi naaalis ang mata ko kay Jara. Lumapit ito kay Mayor Villafuerte. Hinalikan dito sa pisngi at mahigpit na niyakap. Napako yung mga aking kamay na nasa aking bulsa. Nanlamig din ang tingin ko sa aking kausap. Nakita ko na nakayakap ito kay Mayor Villafuerte. Papaalis sa madaming tao. Sunundan ko ng tingin ng mga ito at nakita ko sila na lumabas ng banquet hall. Gusto kong alisan ang kausap ko upang sundan ito. Ganito ba talaga ang babaeng iyon? Lahat gagawin, pati ang sumama sa ibang lalaki para makuha lang ang gusto? Nagngingit ang puso ko na mahawakan siya ng ibang lalaki. Kanina na makita ko sila ay iba ang closeness ng dalawa. Jaira Mendez, you give me a headache. Sabi ko sa isip ko. Hindi na ako mapakali dahil hindi pa bumabalik ang mga ito. Napatingin ako sa orasan at almost 30 minutes na nang umalis ang dalawa. What are they doing right now? Tanong ko sa isip ko. Nag-excuse ako sa kausap ko upang sundan ng mga ito. Lumabas ako sa banquet hall at nagtanong-tanong sa aking paligid. Hinanap ko rin ito sa ground floor ngunit bigo ako na mahanap ang dalawa. Balik ako sa banquet hall. Baka pagbalik ko ay nandoon na ito. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Naisip ko pa na nakapatong si Jaira sa matandang iyon. Shit, I'm getting paranoid at dahil iyon sa babaeng iyon. Pagdating sa banquet hall, iniwan ko na si Austin kasama ang kakilala nito. Pinuntahan ko kaagad si Uncle Raymond upang kausapin ito. Sa dalubong ko ito ng halik at yakap. Why are you here? Tanong nito pagkatapos akong halikan. Humingi ako ng invitation kay Tiffany dahil gusto kitang makausap. Sambit ko. Uncle Raymond, pwede ba kitang makausap ng sarilinan? Tanong ko. I know you're busy, but this is urgent and important matter. Of course, iya. Kailan ba kita tinanggihan? Sambit nito. Nagpaalam ito sa kanyang kausap. Nang makapagpaalam na ito ay pinuntahan ako. Doon tayo sa private room. Yaya nito. Iniyakap ko ang kamay sa kanyang braso. Palabas ng banquet hall. Dumiretso kami sa private lounge nito na madalas naming pinag-eesteyan kasama ng anak at asawa niya. Malapit ang pamilya Villafuerte sa akin dahil na din sa koneksyon ni Daddy. Isa si Uncle Raymond na nagtiwala kay Daddy na wala itong kasalanan sa nangyari 5 years ago. Pagpasok sa lunch ay naupo kami. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ang pakay ko. Uncle, I need your help. Sabi ko. Seryoso akong humarap sa kanya ngunit ninitian lang ako nito. Alam ko na mukha mong ganyan. Anak, what can I do for my second princess? Sabi nito sa akin. Bukod sa 3 anak nito ay tinuring na ako nitong isa sa kanyang mga anak nang yumao na si Daddy. Ang mga anak nito ay sina Ronald, Eric at Tiffany. Don't tell me na may kinalaman ito sa mga Morales. Tanong nito. Napabuntong hininga ito sa akin. Samantha, I know what you are trying to do. Gusto mong patunayan na walang kinalaman sa Adrian sa nangyari 5 years ago. Are you serious? Na gusto mo talagang makilala kung sino ang talagang may sala sa aksidenteng iyon? Hinawakan ni Tito ang kamay ko. This is not simple matter, Iha. Alam mong hindi magugustuhan ng daddy mo ang gagawin mong ito. Tumingin ako ng seryoso kay Uncle Raymond. Alam ko na mahirap ang pagdadaanan ko at maaaring ikapahama ko pero hindi ako matatahimik hanggat hindi napaparusahan ang may sala at hindi nalilinis ang pangalan ni Daddy. Uncle, alam ko na po. Pero desidido na po talaga ako. Kailangan kong gawin ito hindi lang para kay Daddy, kung hindi para sa akin din. Ayokong mabaliwala ang pagsasakripisyo niya at akuin lahat ng kasalanan na hindi naman niya talaga ginawa. Alam niyo naman po iyon, di ba? Kung yun talagang plano mo, ikaw ang bahala. I will support you. Isa lang hiling ko. Ingatan mo lagi ang sarili mo. Thanks sa uncle. I owe you this. Pagkatapos naming mag-usap ni Uncle Raymond, ay bumalik na kami sa banquet hall. Nandoon ang pamilya Villafuerte na sinalubong ko. Hinalikan ko isa-isa si Kuya Eric, Kuya Ronald, and one of my bestie, si Stephanie. Matanda lang ito sa akin ng 2 taon pero marami kaming bagay na pinagkakasunduan. Bago ko iwan sa uncle ay binulungan ko ito. Uncle, sa tingin mo bagay ba kami ni Austin Morales? Tanong ko. Uncle poked me. His heart is not belong to you. You are so mean, Uncle. Pakunwaring tampo ko. I have to go. Bibisitahin na lang kita kapag may time ako.
Hindi ko na rin naaksahin ang oras ng mahal namin Mayor. Ngising sabi ko, Uncle, sooner or later, I will give you good news. Sana'y maging masaya ka para sa akin. Binigyan ko ng magandang ngiti si Uncle at umalis na. May mga tao na rin kasi naghahanap sa kanya kanina pa. Pabalik na ako sa table namin ni Austin nang matanawan ko ito sa malayo na kasama si Evelyn. Nag-init ang mata ko sa galit pero expected ko naman na makita siya dito dahil kasama siya sa halos gathering na ginaganap sa buong Cebu. Dahil din sa koneksyon ng mga Gonzales, halos lahat ng kilalang tao dito sa Cebu ay kaibigan at kakilala nila. Ngayon, ipapamukha ko sa babaeng ito kung ano ang kaya kong gawin. Kung noon na kaya niyang ahasin ang ex-boyfriend ko na si Henry, ngayon ipaparamdam ko naman ang sakit sa kanya kung paanong mabaliwala ng taong gusto o mahal mo. Watch and learn, Evelyn. Sabi ko na nakangisi sa aking sarili. Umupo ako sa tabi ni Austin. Ngumiti ako na maganda na humarap sa aking stepsister. Stepsis, nandito ka pala? Kunwari gulat na sabi ko. Nakita ko ang pagdilim na mukha nito na ikinatutuwa ng puso ko. Dear sis, ako dapat ang nagtatanong yan sa'yo. Tama ka sis. Dapat hindi na ako magtaka na nandito ka dahil isa kang kilalang tao dito sa Cebu. Sabi ko, napairap ito sa akin. Nakataas ang kilay at malamig ang mukhang nakatingin sa akin. Kaya ba nandito ka dahil alam mo na pupunta din dito ang ex-boyfriend mong si Henry? Banggit nito. Pathetic. Irap na sabi nito sa akin. Is that so? Matigas kong sabi. I think, nakalimutan mo na yata yung nangyari 2 years ago. Hindi ba't nilandi mong ex-boyfriend ko kaya nakipaghiwalay siya sa akin? Dear sis, mukhang ikaw ata ang nandito ngayon para makita ang walang kwentang lalaking yun. Pakibit balikat kong sabi. I sip my wine at kinakalmang aking sarili. Hindi itong oras para gumawa ng eksena. Importante ang event na ito sa akin, ganun din kay Uncle Raymond. Nakita ko na naging aligaga si Evelyn sa akin sinabi at tumingin kay Austin. Alam ko na ayaw niyang masira ang magandang image sa lalaking ito. Sa aming dalawa, siya ang pathetic. Napakuyom ang kamay nito na nakapatong sa lamesa. Chara, you shut up or I will tear your mouth. Pagpipigil na sabi nito. Henry's not mine. Hindi siya ang klase ng lalaking pakakasalan ko. Ah? Okay. Tipid ko sagot at binigyan nito ng magandang ngiti. Itinaas kong aking kamay upang makapag-cheers. Cheers! Sambit ko at nilago ko ang laman ng aking baso. Kinuha ko ang kamay ni Austin at hinimas iyon. Kaya niyang i-deny ang sinabi ko dahil wala akong pruweba. Before, pinuntahan ako ni Henry para makipagbalikan. Para magkabalikan kaming dalawa. May pinakita pa nga siyang video na kung saan kitang-kita kung paano mo siya nilandi. Ikaw pa nga pumunta sa kwarto niya, hindi ba? Sarkastikong sabi ko. Gustong makipagbalikan sa akin ni Henry kaya ikinuwento niya lahat sa akin ang nangyari. Ang totoo, sinasay ko lang si Evelyn at kita naman sa kanyang muka ang pagka-guilty. Bakit ko naman siya lalandiin? He's so disgusting. He's like a piece of trash na kahit kailan hindi ko dadamputin dahil ginamit mo na. At yung video na sinasabi mo, gawa-gawa niya lang iyon para magmukha akong masama sa'yo. Okay lang yun. Gusto mo ba, isend ko yung video sa'yo at dalhin mo sa NBA para makasuhan mo sa Henry? Para malaman na natin kung sino sa inyong dalawa nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Nilakan ako ng mata ni Evelyn na para bang gusto niya na akong tumigil. Gusto niya akong tumigil dahil nandito si Austin na magiging future husband niya pero hindi na mangyayari iyon. Never. Chera, don't talk nonsense over here. Sagutin mo ang tanong ko kung bakit ka nandito. Paangil na tanong nito at halata namang nauubusan na ito ng pasensya. Natawa ako. Bumaling ang tingin ko kay Austin na ngayon matalim na ang tingin kay Evelyn. I thought, sinabi na sa'yo ni brother-in-law kung bakit nandito ako ngayon. Anyway, mukhang wala ka namang kaalam-alam. Napangisi ako at pinisil ng madiin ang kamay ni Austin. Brother-in-law, the matter is settled. Kailangan na natin umalis ngayon para maasikaso ang contract. Nakita ko ang pamimilog ng mata nito. Hindi nito inaasahan na wala pang isang araw ay makukuha ko ng project. Okay, let's go. Yaya ni Austin. In my peripheral view, nakita ko ang naiinis na mukha ni Evelyn. Tumayo ito at nagsalita. Austin, can I go with you? Sabat nito. Tinitigan ko lang ang talo ng mukha nito. Hindi ko na hinintay pa ang sagot ni Austin. Hinata ko na ang braso nito palabas ng banquet hall. Brother-in-law, umalis na ako sa bahay. Pwede mo ba akong kupkupin kahit mga ilang araw lang?
Pag nakahanap na ako ng malilipatan, alis din ako. Parinig ko kay Evelyn. Mas maganda nang isipin niya na sa bahay ako ni Austin matutulog. Why? Like what you said. Itinakwil na ako ng mga Gonzales. Hindi naman ganoon kakapal ang mukha ko para magstay sa impyernong bahay na iyon. Inalog ko ang braso nito. Can you help me? Pakit kong tanong. I'm not serious about living with the same roof with him. Delikado ako. Kaya naman kapag naghiwalay kami ngayong gabi, dadiretso na akong pauwi sa hotel. Sa biyahe, nakita ko ang paborito namin ni Daddy na restaurant, Golden Chicken Chinese Restaurant. Kilala ang restaurant na ito dahil sa mura ng mga pagkain pero de kalidad ang lasa. Volunteer din sa firefighter ang mga staff dito. Brother-in-law, pwede mo ba akong ibaba dyan malapit sa restaurant? Sabi ko. Agad namang huminto ang kotse at bumaba ako agad. Bago ko isara ang pintuan ay yumuko ako upang kausapin sa Austin. Pupuntahan na lang kita bukas sa opisina mo para pag-usapan yung contract. Good night and thank you for tonight. Are you ordering me, Miss Mendez? Malamig na tanong nito. Nagtataka naman ako dahil wala naman ako nasabi na masama o masakit sa tenga. Hindi naman sa ganoon, Mr. Morales. I think it's getting late at alam kong pagod ka rin sa trabaho. Paliwanag ko. You asked me if you can stay to my house, right? Oh, but you didn't answer kaya naisip ko na ayaw mo. Besides, may tinutuloyan na akong hotel. So I won't bother you anymore. You can go to my place. Motoridad na sabi nito. No need. Thank you. Sagot ko. Jaira Mendez, sa tingin mo ba ganoon lang ako kadali mapapasunod sa gusto mo? Pagkatapos mo akong gamitin, isasantabi mo na lang ako? Malamig na tugon niya sa akin. Austin, grab my wrist papalapit sa kanya. Tumas ang balahibo ko sa batok nang bumulong ito. I want to see your performance tonight, baby. Kinuha ko muli ang kamay ko sa kanyang pagkakahawak at nginitian nito. Not tonight, baby. Sabi ko sabay sara ng pintuan ng kotse. Naglakad ako papunta sa restaurant. Nagulat ako na may humawak sa bewang ko. Hindi ikaw masusunod ngayon. Whether you like it or not, wala ka na magagawa. Since the Bantayan Island is settled, you are my woman now. I'm losing my patience with this woman. Pagkatapos akong gamitin kanina, paalisin na lang niya ako ng ganun-ganun lang. Oo, siya nagsimula na laro na ito pero ako na ang magkokontrol nito at wala siyang magagawa sa gusto ko. Let's go back now, or I will carry you here, pabalik sa kotse. Sambit ko. Akmang bubuhatin ko ito nang bigla itong aligagan nagsalita. Fine. Sige, sasama na ako sa'yo mamaya. Pero pwede bang pakainin mo muna ako? Nagugutom na ako eh. Reklamo nito. Sa hotel, may magpe-prepare ng pagkain natin. Doon ka na lang kumain. Now, let's go. Please, pwede bang pagbigyan mo na ako? Mula kagabi hanggang ngayon, di pa ako kumakain. Inarapan ako nito at dumiretso papasok sa restaurant. Jaira, I know what you are thinking. I'm telling you, you won't escape tonight. Not tonight. Inis kong tugon. Sunundan ko ito papasok sa restaurant. Paano kakain ng tulad niya sa ganitong klaseng kainan? I mean, we can eat in a 5-star or famous restaurant, but why here? At baliw ba itong babaeng ito? Sino bang tao ang hindi kakain kapag nagugutom? Inarapan ako dito bago buksan ang pintuan ng restaurant. I have no plans to do that. I won't skip. Hindi pa man kami nakakaupo ni Jaira ay sinalubong na kami ng isang babae. Masaya ito at iginiya pa kami kung saan kami uupo. Long time no see, ma'am. Kamusta ka na? Ang tagal mong hindi kumakain dito ah. Sambit ng babae. I've been very busy. Namiss ko na yung pagkain nyo dito kaya naman kahit alam kong pasara na kayo, dumaan na ako. Ngiting sabi nito. Yun pa din ba ang order mo? Tanong nito. Tango ni Jaira. Gawin mo 2 order at paad na din ng dumplings. Pakidagdagan ng garlic, please. Umalis na ang babae na kumuha ng order namin. It seems na madalas ka ditong kumain. Puna ko. That's right. Favorite restaurant namin ito ni Daddy. Ngiting sabi nito pero nakitaan ko na may lungkot sa kanyang mata. Paano mo nakilala si Mayor Villafuerte? It seems na close kayong dalawa. Tanong ko. Ito talaga ang gusto ko nang tanungin kanina pa dahil hindi ako mapanatag sa mga nakita ko kanina. My dad and Uncle Raymond are best friend. Schoolmate din sila. Itunuring na rin akong anak nito kaya close ako sa kanya. Hindi lang sa kanya kundi sa mga anak din niya.
Your dad? Sarkastikong sagot ko. Kilala mo ba siya? Gulat na tanong niya sa akin. I don't. Pero narinig ko na siya pala yung designer ng tulay na gumuho 5 years ago. You're right. Malamig ang mukha nito. Nawala din ang ngiti sa labi nito. Hindi lang ang coastal bridge ang design niya. Marami pa siyang nagawang tulay na pinapakanabangan ng mga tao dito sa Cebu. Naging defensive siya sa topic na ito. Iba din ang tono ng boses kaya't masasabi ko na galit ito. No matter how many great things you do, makakalimutan ng mga tao kahit gaano pa kadaming achievements mo. Kapag nakagawa ka ng isang mali, yun ang makikilala nila sa'yo. Ang pagkakamali mo at hindi ang kabutihan na nagawa mo. Ganoon naman talaga ang tao. The more you please them, the more they hate you once na makagawa ng mali. Madaling nakakalimot ang tao. Kahit 100,000 pa ang nagagawa mong pabor para sa kanila. Unti-unti mawawala ka na sa isip nila. Makakalimutan ka na nila. Napaangat ang tingin namin nang dumating ang babae at dala na ang pagkain na in-order ni Jaira. Thank you, boss. Ngiting sabi ni Jaira. Isa-isa niyang inayos ang pagkain at ipinag-serve ako nito ng pagkain. Let's eat. Yaya nito. Nakita ko pa na nag-sign up the cross ito bago sumubo. Kakain na ako ha. Hindi ko na talaga mapigilan ng gutom ko eh. Pinanood ko siyang kumain. I didn't expect na sobrang lakas pala niyang kumain. Usually ang mga babaeng nakakasama ko ay masyadong big deal ang mga ino-order na pagkain because of their diet. Pero siya, she's natural. Tikman mo tong honey garlic chicken. Masarap yan, kasabay nitong fried rice. Puno ng pagkain ang bibig nito nang yayain muli akong kumain. Itong dumplings, best seller nila dito. Isawsaw mo dito sa garlic. Nangangalahati na siya sa kanyang pagkain nang mag-umpisa akong kumain. Hindi ko matanggal ang mata ko sa kanya dahil kahit kumakain, maganda pa din ito. She's also eating a raw garlic. It's just amazing. Come on, tikman mo itong dumplings. I promise masarap ito. I try to eat it. Sa dinami-dami ng dumplings na in-order niya, halos 3/4 ay naubos na nito. Kumuha ko ng 3 dumplings at inilagay sa plato ko. Masarap nga ito. After more than 15 minutes matapos nito ang kanyang pagkain, nagpahinga lang ito sandali bago kami umuwi sa hotel. Pagsara ng elevator, isinandal ko sa wall si Jaira at ang mga halikan nang umiwas ito. Nadadepress na ako sa pag-iwas niya. Pati ba naman dito? Inis kong sabi. I need to rinse my mouth. Gusto mo bang malasahan yung bawang na kinain ko? At isa pa, malapit na tayo sa 6th floor. Nakakahiya na makita tayo na gumagawa ng kababalagan dito sa elevator, no? Be patient, okay? Ngising sabi nito. Nakahapit pa rin ang kamay ko sa kanyang bewang at siya naman ay nakahawak sa akin dibdib para magkaroon ng distansya sa akin. Sa suite, dumiretso si Jaira sa banyo para mag-toothbrush. After a minute ay lumabas din ito. Paglapit ko sa kanya ay muli na naman itong umiwas sa halik ko. Brother-in-law, why don't you take a bath first? Ngiting sabi nito. May kailangan lang din akong tawagan. I will wait you here. Hindi ako nagsuspetsya na gagawa ito ng kakaiba. Hinubad ko ang coat ko at pumunta sa banyo. Pagpasok ko sa banyo ay naririnig ko nga na may kausap ito. Naririnig ko pa ang boss niya kaya naman in-enjoy ko ang panliligo. I'm ready, baby. Sabi ko paglabas ng banyo. I was shocked and furious nang makita kong wala sa buong kwarto si Jaira. Sa kitchen at sa sala ay wala din ito. Binuksan ko pa ang pintuan upang tingnan ito sa labas kung maaabutan ko pa. I slammed the door. Are you making funny with me, Jaira Mendez? Bulong ko. Bumalik ako sa kwarto at nagbihis. Habang nagbibihis ay may tinawagan akong tao. Inform me kung saang hotel naka-check-in si Jaira Mendez. I need it now. Sigaw ko sa kausap ko sa kabilang linya. Dali-dali akong umalis ng hotel nang malaman ko ang exact location nito. Nagstay ito sa isang condominium na pagmamay-ari ni Tiffany Villafuerte. 30 minutes away lang ito sa hotel ko kaya naman pabilis ko lang itong mapupuntahan. Ang 30 minutes na biyahe ay naging 15 minutes dahil sa bilis ng pagpapatakbo ko. I'm so pissed off dahil sa ginawa ng babaeng iyon. Pagbaba ng kotse ay dire-diretso lang akong papasok sa elevator. Pinindot ko ang 7th floor kung saan ito nag-stay ngayon. Galit ako nag-doorbell pagdating sa harap ng pintuan nito. Ang tagal niyang buksan na mas ikinaiinit ng ulo ko. Umanda ka sa akin, Miss Mendez. You will pay for this. Giit kong sabi sa aking sarili.
Narinig ko ang boss nito bago ako pagbuksan ng pintuan. "Who is it?" Tanong nito. "Open this damn door!" Galit kong utos. Alam kong narinig niya ako pero hindi pa rin ito binubuksan ng pintuan. "Bubuksan mo ba ito? O gigibain kong pintuan na to? Mamili ka!" Bulyaw ko. Ilang minuto pa nakalipas at tatadyakan ko na sana ang pinto nang bumukas ito. Agad akong pumasok sa loob upang sugurin ang babaeng ito. Kinuha ko ang braso nito at pinisil. Brother, sige, ituloy mo. At pakakasalan ko talaga ang kapatid mo at gagawin kitang mistress ko habang buhay. Sisiguraduhin ko na ni isang lalaki walang magtatakal lumapit o manligaw sa'yo. I was furious and pissed off. At nang hindi ito sumagot, ay madiin ko itong hinalikan. Kinagat ko ang labi nito kaya napaungol siya. Pagkahiwalay ng mga labi naming dalawa ay nakatitig lang ito sa akin. "How dare you make me gullible, Miss Mendez? Hindi ko mapapalampas ang ginawa mo kanina sa akin. You hang me like that, and you didn't even bother kung anong mararamdaman ko kapag umalis ka." Binitawan ko ang braso nito at hinapit ang kanyang bewang. "Jaira, how dare you play with me?" Tahimik pa rin ito. Tanging hininga lang niya ang aking naririnig. "Gusto mo pa bang pakasalan kita?" "Sununod ko naman ang deal natin, hindi ba? Nakuha ko ng project." "What do you want?" Mahina ang sabi nito. "I have a feeling na hindi lang naman ang project na yun ang dahilan kung bakit ka lumapit sa akin. Hindi ako pinanganak kahapon, Miss Mendez. Alam ko mas malalim pa ang dahilan mo kung bakit gusto mo na pakasalan kita. Hindi ko hayaang gamitin mo ang apelido ko para lang gawin ang mga gusto mo." Napalunok ito at nakatitig sa akin. "Speak!" Matigas kong sabi. "Okay, I'm sorry. Hindi ko naman intensyon na paglaruan ka. It's just that I can't do it tonight." "And why?" Tanong ko. "I'm injured right now." Sabi nito sa bayo ko at tingin sa pagitan ng hita nito. "I know that trick. Dahil ganyan na yung ginawa mo sa akin kanina. Sa tingin mo, paano pa ako magtitiwala at maniniwala sa'yo?" Totoong sinasabi ko. Masakit talaga yung ano ko. Nahihiyang sambit nito. "I'm in pain. Hindi ko naman alam na ganito pala kapag first time at isa pa. Hindi lang naman isang beses nangyari, di ba? Mula kanina, hindi na nga tumigil yung blood spotting ko." Nakayuko ito at pabulong lang magsalita. "Why didn't you tell me? O kaya bakit hindi ka pumunta sa ospital para ipatingin yan? Nananakit ka na, tinitiis mo pa." Inis na sabi ko. "Seriously? Tatanungin mo ako ng ganyan? This is a private matter at anong mukhang iharap ko sa doktor kapag tinanong ako?" Sagot dito na ngayon ay may inis na sa kanyang mata. Kinuha ko ang braso nito at hinatak pababa ng kondo. Nagpupumiglas ito pero mas malakas ako at wala itong magagawa. "Sandali! Don't tell me dadalhin mo talaga ako sa ospital. Austin, maawa ka naman sa akin. Sobrang kahihiyan ang aabutin ko dito. Ipapahinga ko lang ito na ilang araw at baka mag-subside din yung sakit. You think it's right?" Mas nagpumiglas ito. "No, hindi ako sasama sa iyo." Pagdadabog nito. "Kung hindi ka sasama, mas pinatutunayan mo lang sa akin na nagsisinungaling ka lang at gusto mo makalusot sa akin. And I won't it happen." Matalim ang tingin ko sa kanya sabay kaladkad papuntang elevator. "Nagsasabi ko ng totoo, manungala ka naman. Then patunayan mo sa akin. Hindi ako maniniwala sa iyo hanggat hindi ko naririnig ang findings ng doktor. Understand?" Matigas kong sabi. Nagpatianod na ito sa akin. Tama yan. Sumunod na lang siya sa akin para hindi siya masaktan. Wala din naman siya magagawa kahit gustuhin pa niyang makawala. Not tonight. Not anymore. On the way to the hospital, hindi na ako mapakali. Nag-iisip na nga ako na sasabihin sa doktor dahil sa sobrang kaba. Itong lalaki naman na katabi ko ay parang walang isip. Nakakahiya pa naman ang issue na ito tapos gusto pa niya na magpa-check up ako. Para na ako mahihimatay. Napaka-impossible talaga ng ugali ng lalaking ito. Oo nga at ako ay nagbigay sa kanya ng motibo at kusa akong ibinigay ang sarili ko pero sino bang makapagsasabi ng isang Morales ay napakatinik sa kama? Nangingiyak na nga ako sa halo-halong emosyon kagabi nang maganap sa amin ang lahat. Napapaiyak sa sakit pero kapalit naman ng sarap. Ewan ko ba pero ang dumi ng utak ko. Patawarin niyo sana ako, Lord, sa masamang pag-iisip ko ngayon. Pagdating sa ospital, si Austin ang nag-asikaso sa lahat. As in, wala akong ginawa. Nakaupo lang ako sa sulok at may tinawagan lang ito and then boom, ayos na ang lahat. Napawaw ako sa factor na iyon dahil napatunayan ko na kapag makapangyarihan at may pera ka, lahat posible.
Hinatak ako ni Austin sa isang private clinic. Dire-diretso lang ito papasok doon. Nabasa ko sa lamesa ang pangalan nito. Obikaini Susan Hernandez. Medyo may edad na ito pero maganda at sexy pa rin. Napakaganda din ng boses nito. Tinitigan ko lang ang doktora. Alam na alam nito ang gagawin at hindi na nga ako tinanong pa. Basta pinahiga niya ako sa isang kama at tinakpan iyon ng kurtina. Knowing na nasa paligid lang sa Austin, sobrang naiilang na ako. Buong mukha ko na siguro ang namumula dahil sa kahihiyan. Namamasdan ko pa ang doktor na napapangiti kaya mas nafe-feel ko ang awkwardness. First time ko ito at aang-anga pa ako. Lahat sinabi pa ng doktor, simula sa pagtanggal ng pambabang saplot ko. Pinahiga ako nito sa kama at doon tinakpan niya ng kumot ang kalahating bahagi ng katawan ko. Akala ko ganun na lang iyon. May inilap